A day in my life as a 24 years old nandito sa Bahamas. Hello guys, good morning. Sorry sa boses ko kung ganito dahil kakagising ko lang and parang nang-dry yung lalamunan ko. So anyway, for today pupunta nga tayo sa mall dito. So don't expect too much guys, pero ipapakita ko sa inyo ang itsura ng mall dito. So ito nga, sabi ko sa kanya, kamukha mo si Bruno Mars. Kasi tinanggal ko nga yung braid niya kasi nga magpapabraid siya ulit. So sabi ko tanggalin na at hugasan. No, sabi ko maligo kasi alam ko pag ganyan may mga dry sa scalp yan. So kung nakita nyo nga may chicken, so wala nang ibang ibig sabihin yun. Ang Bahamian, not all but mahilig sila sa manok. So this time nga, dito kami sa bank, may ginawa lang kami yan saglit. Tapos sabi ko sa kanya, "Hoy, tignan mo yung tiyan mo, laki na ng tiyan mo, hindi naman ganyan yung tiyan mo." Kaya tawan-tawa ako yan, sabi ko, grabe, di mo na nakikita yung sarili mo. So, after nga ng kulitan, dumiretso kami dito sa perfume station. Sabi niya, dito daw siya bumibili ng mga pabango niya. At kung alam nyo lang guys, ang daming pabango ng lalaking to. As in, madami. Alam mo yung, meron akong pabangong 1 piraso, pero siya, ang dami niya talagang pabango. So, dito nga, nagtitingin-tingin na lang ako ng magugustuhan ko. Kasi nga, sabi niya, pumili daw ako kung ano gusto kong pabango. So, alam mo yun, hindi naman sa maarte, pero hindi ako sanay ng pabango nila here. Hindi ko alam kung bakit, kasi ewan ko kasi nanghihinayang ako sa pera, kaya dumiretso ako dito sa make-upan. Syempre, babae. Saan ba tayo mahilig sa make-up? So, dumiretso agad ako dito. Tinignan ko yung mga lip liner, foundation, kasi wala na nga ako. Isa lang ang dala ko, kaya sabi ko, okay, maghahanap ako dito and lalo na, kailangan ko ng hikaw. Pero alam mo magkano hikaw dito? $15. Sabi ko, 15? As in, mura pa yun ha. Kaso sa atin, kinonvert ko siya kagad sa $15. Yung mahigit 500 na siya. Kaya sabi ko, sabi ko, pag uwi ko na lang ng Pinas siguro, wow, pag uwi ng Pinas, tsaka maghihikaw. So, dito ka, may nakita ako, pambudol, nakakainis. May nakita akong mga bag. Ay, dito pa naman ako baliw na baliw sa mga bag. Lalo na puti. Tignan mo, una kong hinawakan dyan is puti. O, diba? Tamang check ako ng price. Kasi nga, ewan ko, pag nung andito na ako, lagi ako nag-check ng price, tapos kino-convert ko. As in, sabi ko sa inyo, wag niyong gagawin yun, pero di ko naman mapigilan, nakakainis. So, dito nga, is nakita ko yung pabango ko before na binili niya sa akin. Tapos sabi ko, dito pala binili yan. And you know how much it is? It's barely 5,000 pesos. Sabi ko, grabe, ang mahal naman bumili dito. Sa Pilipinas, meron na akong pabango sa halagang 100. Sa Baklaran ko pa binibili yun. Pero wag ka ang bango nun ha. Pero mas gugustuhin ko talaga yung mura kasi I mean, may pabango ako kung alam nyo ang Ian Darcy. Ian Darcy is the best. Ayun, napakabango rin ng Ian Darcy. So anyway, habang andito nga ako, sabi ko gusto ko ipakita yung outfit ko, pero ang taas pala ng pagkalagay ko doon sa camera. Kaya tingnan nyo, nakapalda ako niyan, tas nakabackless. Wow. Buti nga pinayagan ako niyan eh. First time pumayag na ganyan suot ko. Kaya sabi ko, napakaswerte ko naman ngayon. So this time nga, is andito na kami sa mall nila dito. So guys, nabigla ako sa mall nila dito kasi yung mall nila dito is parang, it's like Robinson or it's like Pure Gold, you know, it's not really big and it's not really too much stall there, or hindi siya ganong karami at hindi rin siya ganong kalaki. So first pumunta kami dito sa bilihan ng mga sunglasses kasi gusto nga bumili ni partner ng sunglasses dahil meron pa nga siyang sunglasses, meron pa siyang 2 pero gusto niya pa bumili ng isa dahil daw mas gusto niya daw yung parang mas magaan and box, you know, ayaw niya ng circle na glass. So sabi ko okay. Tapos ako dito is tamang try na lang din kasi nga ako, hindi naman ako bibili kasi hindi naman ako totally maarte sa sunglasses at meron akong 2 piraso. Okay, let's proceed to the next shop, and this shop is for sneakers, for shoes, for rubber shoes, Nike, you know. Pero dito is napansin ko is
we have better. Wow. Para sa akin na, sa Pilipinas, marami tayong much better doon. Kasi like I tell you everyone, Bahamas is like an island. So, Bahamas is like a province. Para siyang probinsya na bansa. But, some people here, they always order from foreign, which is US. So, I could say is, marami naman silang stuff here. Maganda rin naman. Pero some people and especially Peter, he rather to order it online. So while walking nga dito is dami na ngang tumitingin sa amin. Siguro mga tao dito iniisip is ano na ako, alam mo yun, gold digger, wow. No, kasi parang feeling ko, especially mga matatanda, ang daming natingin sa akin dito like na babae, na alam mo na yun, na may masasabi sa'yo. Pero anyway, I don't care. Wow, attitude. No, tapos dito is naghahanap na lang kami ng cord dahil dun sa PlayStation ng isa, kasi nga may PlayStation siya. So, naghahanap siya ng cord para doon kasi nga parang nasira nga yung cord ng PlayStation niya. Sabi ko, okay, let's fine. So, this time nga, walking kami inside. So, if you can see that everyone, it's not really too much, right? And it's like a common mall. Like I could call this one is like, if you know the Colors Town Center in Las Piñas, yeah, I could say that was look like that. So dito nga is ang dami kong nakita like the Sports Central, like the gym stuff. You know, if I could get some, I could get. But I was thinking that it's too much for me, and I bring a lot of stuff here from the Philippines, so I don't need no more. So, after nga ng paglalakad namin dun sa mall nila is dumiretso na kami dito sa McDonald's, because this is my request. When he asked me earlier if what I want to eat, and then I said I miss the Makidi. It called Makidi, if you know that was McDonald's. So I said I rather to eat in McDonald's than the Popeyes and Wendy's, because you know I miss some of the food here. So nakita niya rin pala yung anak ng friend niya dito na dito pala nag-work. So, parang meron lang naman silang parehas ng style ng McDonald's natin sa Pinas and McDonald's dito. Of course, hindi nila pwedeng baguhin ang itsura ng McDonald's. They just need to franchise it, you know? So, dito nga is tinatanong niya na ako kung ano daw yung order ko. So, sabi ko dito na lang tayo mag-order para mabilis. Pero ang sabi nitong isa is mag-antay na lang daw kasi hindi naman daw ganun karami ang nakapila. So, sabi ko, okay. Then, I tell him what I want. So, I miss the Big Mac. So, ayun yung order ko is Big Mac, fries, and sundae. Meron silang sundae here, but the one that I was looking for is the Mac float. So, wala silang Mac float here. Hindi uso yun dito. So, ayun na nga, is kinuha niya na lang yung order. Ganto kami palagi, I tell you this na guys, na hindi kami kumakain ng dine-in sa mga restaurant. We're always bringing it. We're always, what do you call for this? We're always take out. And we rather to eat here in the car because it's too much people inside, and Peter don't want them to look at me. I didn't say I'm pretty, but he don't want that I get disrespect again like before. Kasi nung nasa Pilipinas si Peter is may isang lalaking humampas ng puwet ko sa mall na hindi ko sa kanya agad sinabi kasi nga ayoko ng gulo. Tapos nagalit siya ng sobra, kaya parang nadala na siya na pag lumalabas kami is, lalo na pag nalabas kami, gusto niya nasa likod ko siya lagi. So, while enjoying this ice cream is, naglalagay ako ng french fries sa ice cream. Then, nakikita ako nung isa, sabi niya sa akin, it's grassy, like kadiri daw. Sabi ko, anong kadiri? Masarap kaya yun? Itry mo kaya? Ayaw niya nga itry. Ako gusto ko nga nang hinahalo siya sa ice cream minsan, and especially gusto ko is maraming ketchup. So, dito nga is, nakikita niya nga ako na kumakain ito. Tapos, parang siyang weird na natingin sa akin na, ano ba tong tao na to? Kadiri naman yung kinakain ito. Parang ganun. Pero, wala siyang magagawa. Ito yung gusto ko. No one could stop me for what I want. Wow. So, this time na is napapansin ko na yung kilikili ko. Huwag nyo nang husgahan yan at hindi ko na siya mabago. Ewan ko ba? Anyway, so ito nga, sarap na sarap ako and I feel na nasa Pilipinas ako. Oh my God, at sabi ko nga sa sarili ko yan, nakatikman ko na naman yung sundae. Kahit hindi ako totally mahilig sa sweet,
Pero alam mo yun, kapag namimiss mo yung isang bagay na hindi mo naman din talaga madalas nakakain, parang excited ka rin talaga. So dito nga is kain lang, then while talking na ano pang mga gagawin namin, ganyan-ganyan. So after this, wala na rin naman kaming ibang ginawa kundi uuwi na nga tayo. So this way is pauwi na kami sa amin. So thank you everyone for watching my videos and I hope you will continue watching all of my vlogs. Thank you so much everyone. Goodbye. Mwah.